Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus para sa panayam sa isang endocrinologist, diabetes and metabolism expert at espesyalista sa mga diabetic foot ulcer conditions. Si Dr. Roy Raul H. Felipe ay isang fellow ng Philippine College of Physicians at ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Nagpapasalamat po ang Health Check Plus sa aming kabalikat sa pagtataguyod ng mga tamang kaalaman at impormasyon tungkol sa kalusugan. Ang Jack Pharma Incorporated sa pangunguna ni Mr. Manny Hernandez. Pag-usapan po natin muli ang tungkol sa prevention at mga mahalagang impormasyon para sa tamang alaga at pag-iwas sa diabetic foot ulcers. Sabi nga po ni Teacher Ellie, ngayong araw po ay tutuloy po natin ang usapan ungkol sa prevention ng mga mahalagang impormasyon para sa tamang pag-alaga at pag-iwas sa diabetic foot ulcers. Ayan. Magandang araw po muli and Happy New Year po, Doc Awu. Magandang araw and Happy New Year, Attorney Mimi and Teacher Ellie at sa ating mga nakikinig, nanonood. Happy New Year! And balikan po natin ang tungkol sa mga skin preparations para makatulong kontra skin dryness. Pare-pareho po ba ang mga skin preps, lalo na ang mga moisturizers na available sa market, Doc Awu? And ano po ang inyong payo sa pagpili ng tamang gagamitin ng ating mga kababayan? Kung kayo po ay pupunta sa grocery para maghanap ng moisturizer ay nakakalula po, no? Usually lampas po sa 5, 6, 7 na mga binibenta. Marami pong moisturizers sa ating mga grocery na napipili. Usually iba-iba po ang mga preparasyon nila. Meron pong moisturizer na lotion. Yung mga lotion po, ito yung mga hindi po malagkit masyado. Mas marami siyang tubig, mas madali siyang ilagay, hindi siya malagkit sa balat. Meron naman pong moisturizers na cream-based. So ito yung medyo mas hindi siya malabnaw, no? Mas malapot siya ng konti. Mas marami siyang oil para panatiliin yung moisture sa mga balat natin. Meron din naman tayong mga moisturizers na urea-based. So yung urea-based moisturizers, ito ay usually containing po yung pangalan, urea. At ang urea, maraming mga benepisyo sa balat natin. Antimicrobial, pinapalagaan niya yung intact ng struktura ng balat natin, no? And it helps to keep po yung tubig or yung moisture sa balat natin. So wag po kayong malula kung sakali po ay meron kayong dry skin at naghahanap kayo ng moisturizer. Syempre ang pinaka-advice ko is yung naaangkop sa budget, kung anong kaya, hindi kailangan bumili ng pinakamahal. Lahat po ng moisturizer, maraming mga advantage po, no? Kahit anong gamitin nyo, marami po siyang mga benepisyo. Basta ang pinaka-mensahe natin is kung ano man ang mapipili nyo, kay lotion, cream, or urea-based, no? Ugaliin na ilagay ito araw-araw pagkatapos maligo at pangalagaan ng mga binti natin para hindi tayo nagkakasugat sa paa. Ayan. So, liban po sa sugat sa paa, Doc Awu, para sa isang diabetic patient, bakit ba napakahalaga na dapat bantayan at alagaan ang kanilang skin? Usually po yung skin, no? Tulad nga ng nabanggit natin nung nakaraang episode bago mag-New Year, napag-usapan natin na ang skin po ay napaka-importante na barrier o harang sa mga bakterya at dumi. So yung skin natin, ito ang kumbaga unang gwardya. Yung skin natin sa paa, unang gwardya yan para hindi magkaroon ng infection. Kapag masyadong tuyo ang balat or hindi na pangalagaan ang balat ng isang pasyente na may type 2 diabetes, nagkakaroon ng oportunidad, no, ang bakterya na sumugod sa ilalim ng balat. So usually po ito yung tinatawag nating cellulitis or yung namamaga yung sa ilalim ng balat. At pag nagkaroon ka ng cellulitis or bacteria na infeksyon sa binte, no, kailangan antibiotics na agad ito. Usually kapag meron kang diabetes, manhid nga ang paa mo. So hindi mo napapansin na masakit pala yung binte or namamaga pala.
So kadalasan kapag ang infection ay napabayaan, hindi na agapan agad, ay lumalala, nagkakaroon ng nana, nangingitim, namamatay yung mga kuko, namamatay yung parte ng paa. At yun nga yung, kumbaga, yun ang nagli-lead dun sa pinakaayaw nating komplikasyon ng diabetes sa paa, which is yung amputation po o pagputol ng paa. Mm. Doc Au, bakit nga ba nagiging issue ang nabanggit po natin kanina yung sa skin, nagda-dry tapos pumapasok po yung bacteria, no? Bakit ba ito nagiging issue lalong-lalo na sa mga pasyenteng may diabetes? Usually po kasi, number one, ang pasyenteng may diabetes, lugi na agad sila dun sa immune system nila. Mas mahina ito kumpara sa karaniwang tao. Hindi kasing epektibo ang katawan nila sa paglaban sa infeksyon. Mas prone po sila, no, na magkaroon ng mga infection kapag ikaw ay may diabetes. Lalong-lalo na pag sobrang taas po ng asukal sa katawan ninyo, sa dugo ninyo, humihina ang immune system. Pangalawa, ang mga pasyenteng may diabetes, hindi na rin ganun kaganda ang daloy ng dugo sa paa. Hindi na rin ganun kaganda ang mga nerves sa paa. So kadalasan marami silang nararamdaman, manhid na manhid, ngalay. Minsan yung sinasabi nila parang may mga langgam na gumagapang or parang may kuryente. So yan po yung mga nararamdaman ng mga type 2 diabetic patients natin. At kapag ikaw ay manhid, no, manhid ang paa mo, hindi mo namamalayan, may kalyo pala, may natapakan ka pala, nagsusugat ito. So kapag ang isang pasyente hindi naalagaan ang paa, pangit ang skin, hindi maganda ang immune system niya, sobrang taas ng sugar, isang sugat lang sa paa, mabilis kumalat ito. At usually po sa Pilipinas, ito ang pinakarason ng amputation. Yun po. Doc, nabanggit niyo po kanina yung mga moisturizers po na available. Ang tama po kayo eh. Parang ang dami-dami po sa grocery or supermarket, pati po sa mga pharmacy. Ang dami po nakakalula po talaga yung choices ng moisturizer. Mayroon pong lotion, may cream base. Ito pong nabanggit niyo na urea based, Doc. Yun po. Parang hindi ko po masyadong napapansin. Pero very interesting po. Meron po ba tong advantage laban po dun sa hindi urea-based na moisturizer? So usually po yung mga urea-based moisturizer, makikita nyo naman yun na nakalagay doon sa bote, containing 10% urea. Usually po yun yung mga nababasa natin, no? Kapag nakita nyo po yun, malalaman nyo na yung moisturizer na yun is urea-based. And usually po, sinasabi nila, may mga evidence or studies po, no, na nakikita na kapag ang moisturizer ay urea-based, meron siyang added properties na pinapanatili yung moisture o yung tubig sa skin. So yung urea-based can help po, no? Tutulong siya to prevent dryness and cracking of your skin. Hindi rin siya masyadong malagkit sa pakiramdam. And usually pwede rin siyang tumulong sa paglaban, sa pagharang sa mga bacteria and panatiliin yung structure, yung mga protina sa balat natin na healthy lagi at malambot. Doc, and yun po, parang kailangan po siguro sa ating mga nakikinig at nanonood, very aware po tayo na i-check ang moisturizer kung mayroong urea. Parang maganda po yun, Doc, na yun nga po talagang meron siyang kumbaga added na properties para mapanatili ang moisture sa ating skin. And Doc, yung pong naglalagay na tayo ng cream or ng moisturizer yan po, whether it's urea-based or not. Pero paano po natin nalalaman ano po ang senyales or symptoms na parang lumalala po yung kondisyon ng balat natin? So usually po kapag naglalagay na kayo ng cream or lotion or urea-based moisturizer, pagkatapos maligo, ini-inspect nyo naman po yung mga paa ninyo bago matulog gabi-gabi. Ang kadalasang simptomas na titingnan nyo or watch out for is number one, kung may sugat, may bagong kalyo. Kumbaga, marami kaming pasyente na may diabetes, mabangga lang ang paa sa mesa, nagkakaroon na agad ng pamumula, nagsusugat, nagka-crack ang skin. Kadalasan, number two, kapag yung balat nyo, kahit na pinapangalagaan nyo ito, napapansin nyo, nangingitim, namumula, nagka-crack, nanunuyo, or minsan nagmamanas ang paa, o yung pagmamanhid ng mga paa ninyo, palala ng palala, hindi ito naaagapan, senyalis na ito na
kailangan din nating magpakonsulta sa pinakamalapit na endocrinologist na malapit sa inyo para tingnan kung baka meron pang ibang mga problema sa paa. Kasi ang diabetes po, marami itong simptomas sa paa tulad ng nagbabara ang mga ugat, hindi maganda ang daloy ng dugo. Minsan namamatay yung mga nerves. So wala na talagang pakiramdam ang paa. So usually po, ang advice ko kung napapansin nyo na lumalala or meron kayo laging bagong sugat or nangingitim ang mga balat niyo, sumugod na sa pinakamalapit na endocrinologist para tingnan at agapan kung ano pang magagawa para sa paa. Po. Sa ating mga kababayan, I'm sure ilang beses pong inulit ni Doc Awo yung po mga ating kailangan tignan, yung pong kulay kapag nangingitim na, yun po kapag may mga bagong sugat na hindi natin alam kung saan galing at mas lalo pong namamanas at yun lalong namamanhid, ito po kailangan po talagang agaran na po tayong kumonsulta sa isang eksperto. And Doc Awo, yun po. Siguro po, isa ring explanation po kung bakit po very concerned po tayo or talagang katakutan po natin na yung dryness ng skin eventually, lalo na pag meron tayong diabetes, ay maging diabetic foot ulcer. Bakit po tayo tatakot dito? Kasi pag usually po, kapag masyadong tuyo ang balat natin, nagkakaroon ng mga cracks sa balat, And usually kapag mahina na nga ang immune system ng isang pasyente na may type 2 diabetes, opportunity ito sa bacteria na sumugod pa mas malalim kaysa sa balat. So ito yung mga iniiwasan natin, mga fasciitis, cellulitis, yung mga bacteria na hindi na ito nagagamot usually sa bahay ng paglinis lang. Kailangan na ng antibiotics dito. Kasi kapag ang infection na pabayaan at hinayaan natin na walang gamot, walang antibiotics, lalalim yan at lalalim, pwedeng magkaroon ng nana. Yung nana, lalalim din ng lalalim, at pwedeng mamatay yung paa, pwedeng mangitim. At kailangan ng putulin. So yun yung pinakaayaw talaga natin. Siguro, Doc, tanungin ko lang din po, kapag nagsa-start na yung pagka-crack o kaya po may sugat na, meron po bang tamang way of taking care of the foot or paano po ba nililinis dapat yung mga sugat? Okay, kapag meron kayong sugat sa paa, unang-una po, huwag nyo pong huhugasan ng pinakuluang bayabas. Huwag nyo pong ibababad sa gaas. So ito po yung usually naririnig ko kasi ito yung mga haka-haka na babasa nila sa social media. Pero hindi po ito totoo. Unang-una kapag meron kayong sugat, kailangan ito makita ng doktor kasi kailangan naming malaman kung may infection ba at kailangan nyo ba ng antibiotics. Pangalawa, ugaliin na linisin ang sugat araw-araw. Huwag gamitin ang alcohol, huwag gamitin ang Zonrox, huwag gamitin ang betadine. Usually po ina-advise namin pwede po tayong gumamit ng tubig suero or yung plain NSS para malinis yung tubig. Or pag hindi naman masyadong malala ang sugat, normal po, tubig at sabon. Ugaliing malinis, lalo na dun sa mga gitna ng mga daliri, sa talampakan, yung buong paa, kailangan matanggal yung mga dumi, yung mga libag. So ugaliin linisin. Ang mindset kasi ng mga tao kapag may sugat, hindi ginagalaw yung paa, so hindi nalilinis, Or bubudburan, kukuha ng mga antibiotics na Coamoxiclav at bubuksan yung capsule, ilalagay yung powder doon. Maling-mali po yun. So ugaliin natin, linisin araw-araw ang paa, ipakita sa doktor kung kailangan ng antibiotics, kung meron po kayong mga sugat, kailangan ipahinga ang paa. Di ba po ganoon naman sa katawan natin? Kapag meron kang trangkaso, anong kailangan mo? Pahinga. Kailangan mo uminom maraming tubig. Kapag masakit ang ulo mo, puyat ka, pahinga. So ang mga sugat sa paa, senyalis ito ng katawan mo. Sinasabi sa iyo na, huy, kailangan mong babaan ng blood sugar mo at pahingahin yung katawan mo. So pag may sugat kayo sa paa, iwasan na itapak at ilakad yung paa. Minsan susugod natin sa simbahan, magsisimbang gabi tayo, may sugat na yung paa pero gabi-gabi nilalakad. Delikado po yun. So ugaliin po, kapag may sugat kayo, meron kayong namumula, nangingitim sa paa, kailangan sinyalis ito na ipahinga yung paa. Linisin ng mabuti at ikonsulta sa doktor kung kailangan ng antibiotics. Ayan. So, napaka-clear po ng mga instructions si Doc Awul na sa atin. Kailangan po sa mga nakikinig at nanonood, kailangan ipakita sa doktor
linisin ang paa at ipahinga ang paa kung kinakailangan. Liban po sa mga tips na ito, Doc Awu, ano-ano po ang inyong mga payo para sa foot care sa mga pasyenteng mayroong diabetes? Isa pong magandang payo akitin nyo yung mga minamahal nyo sa buhay, kunya yung asawa ninyo or anak ninyo, na tulungan kayong tingnan ang paa. Bago matulog, nakahiga na kayo, pwede nyong makiusap lang sa kasama nyo sa bahay, pakisilip nga yung ilalim ng paa ko. Wala pa siyang 5 segundo, titingnan yung paa. Baka may sugat, may bagong kalyo, may namumula. Pwede yon. Kung mag-isa lang kayo sa bahay, pwede tayong gumamit ng salamin para tingnan yung ilalim, yung talampakan. Pangalawa, ugaliin na huwag magsuot ng masyadong masisikip na sapatos o sandals na kumikiskis doon sa mga balat natin para hindi nagkakalyo. Sa mga babae, huwag masyadong mahilig magsuot yung mga sapatos na siksik ang mga daliri ng paa, yung mga ballet flats na talagang nakaganon na yung mga paa natin, no? Dapat comfortable po, komportable at may spasyo yung mga daliri natin sa paa na huminga, gumalaw, huwag masyadong masikip. Ugaliin din po na huwag maglalakad sa bahay ng nakayapak. Kailangan po nakatsinelas kayo or sandals kayo sa bahay kasi manhid na nga yung paa tapos maglalakad pa tayo nakayapak. Delikado po talaga yon. So ito po yung mga simple but effective po na tips para pangalagaan ang mga paa ng mga pasyenteng may type 2 diabetes. Ayan, marami po tayong mga kababayang ang nakikinig at nanonood dito sa Health Check Plus, Doc Awu. Bigyan po natin sila ng health tips para sa mas lalong malusog na bagong taon. Ngayong bagong taon, magbagong buhay at magbagong kain na po tayo. Siguro po bilang isang endocrinologist na ang mga pasyente namin ay talaga mga type 2 diabetic or may mga pasyenteng may diabetes, ang lifestyle po ang susi sa diabetes. Maraming pasyente syempre kailangan may mga pasyenteng naka-insulin, nakagamot, pero sa punot dulo po ng diabetes is lifestyle. So tingnan nyo po ng maigi ang mga kinakain ninyo. Huwag po yung parating chichirya, fast food, hamburger, french fries. Huwag po parating umiinom ng puro asukal, soft drinks, iced tea, milk tea, fruit shake, mango shake. Naku, napakadaming asukal po niyan. Kailangan po ng katawan natin ay balansadong dieta, maraming gulay, isda, manok, no? Iwasan yung mga taba ng baboy, karne, beef, pork, no? Iwasan yung mga yon. Huwag masyadong kumain ng mga dessert na matataas ang asukal, ice cream, chocolate, candy. So, kailangan balansado po talaga. Damihan ng gulay, protina, bawasan ng mga asukal, kanin. Iwasan yung mga merienda na puro asukal tulad ng mga banana Q, turon, kakanin, suman, sapin-sapin. Naku, masarap na masarap sa bagong taon yan. Pero delikado rin po yan kapag sumosobra na. So kailangan balansado po tayo. Mauubusan tayo ng oras kapag pag-uusapan lang natin is yung mga tips para sa type 2 diabetes. Napakadami po niyan. Pero ang punot dulo po para sa ating mga nakikinig, nanunood, ay kailangan pong tingnan ninyo ngayong bagong taon yung mga kinakain ninyo at ugaliin na iwasan yung mga matataas na asukal. Ayan, maraming salamat po Dr. Roy Raul Felipe, Doc Awu, sa inyong oras at panahon upang bigyang payo ang mga libo-libong taga-subaybay dito sa Health Check Plus. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayad kasama si Teacher Ellie Campos Banayad dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Mapapanood din po ang ating programa at mga nakaraang episode sa YouTube channel ng Health Check Plus sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation. Happy New Year po! At syempre, maligayang kaarawan din sa iyo, Attorney Mimi. Happy birthday! Congratulations din sa iyo, Teacher Ellie, sa inyong Excellent Reviewer Award mula sa Asia Pacific Journal of Oncology Nursing.